Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Araling Panlipunan, Grade 4, Quarter 3, Aralin 1. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa mga elemento ng pagkabansa. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan at layunin. Natatalakay ang kahalagahan ng mga elemento ng pagkabansa. Una, natatalakay ang konsepto ng bansa. Ikalawa, naiisa-isa ang mga elemento ng pagkabansa. Ikatlo, nakakapagbigay halimbawa ng mga katangian ng isang bansa. At ikaapat, nakapagpapakita ang kahalagahan sa mga elemento ng isang bansa sa iba't ibang pamamaraan at likhang sining. Mga nilalaman. Una, elemento ng isang bansa. At ikalawa, ang Pilipinas bilang isang bansa. Unang araw. Munting balik-aral. Spotify. Tingnang maigi, italang mabuti. Tukuyin kung ano ang mga bansa. Matapos sagutan, ang mga mag-aaral ay itatala ang naging kasagutan. Ang nakita kong bansa mula sa mapa ay munting balik-aral, hanap-usap, kalap. Itala at makibahagi. Maghanap ng kapareha. Magbasa ng comics. Sagutin ang mga tanong at ibahagi ang inyong sagot sa klase. Paano ba natin makikilala ang isang lugar bilang isang bansa? Oo nga, gusto ko ring malaman kung may batayan ba upang matukoy ang isang lugar ay isang bansa. Narito ang mga katanungan at ibahagi ang iyong sagot sa klase. Una, ano ang paksang pinag-uusapan ng dalawang bata? Ikalawa, sa tingin mo, mahalaga bang magkaroon ng batayan upang matukoy kung ang isang lugar ay isang bansa? At bakit? Ikatlo, may mga tanong ka pa bang naiisip na gustong malinawan tungkol sa paksa? Isulat ito sa patlang. Buo salita, susing salita ng aralin. Tutukuyin ang mga konsepto tungkol sa aralin. Una, kapangyarihan ng pamahalaang mamahala sa kanyang nasasakupan. Ang sagot, soberanya. Ikalawa, lawak ng lupain, katubigan at himpapawid ng isang bansa. Ang sagot, teritoryo. Ikatlo, organisasyong politikal na naglalayong magtatag ng kaayusan at magpatupad ng programa para sa mamamayan. Ang sagot, pamahalaan. Ikaapat, ito ay pangkalahatang tawag sa mga taong nakatira sa isang teritoryo na tumutukoy sa populasyon ng isang bansa. Ang sagot, mamamayan. Ikalawang araw. Kaugnay na konsepto bilang isa, ang mga elemento ng pagkabansa. Ang ating mundo ay napakalawak,
na ito ay binubuo ng 7 kontinente: Asia, Africa, Europe, North America, South America, Antarctica, at Australia. Sa lahat ng kontinenteng ito ay binubuo ng iba't ibang lupain o mga bansa. Mga elemento ng pagiging isang bansang teritoryo. Ang teritoryo ay isang mahalagang elemento ng estado. Ito ay tumutukoy sa lawak ng lupain na tinitirhan ng mga tao, kasama na ang katubigan, ilalim ng dagat, himpapawid at kalawakan sa itaas nito. Bukod sa pagiging tirahan, ito rin ang pinamumunuan ng pamahalaan. Maituturing na isang ganap na estado ang isang bansa kung ito ay may teritoryo o lupang sinakop na dumaan sa legal na proseso ang pag-aari nito at umaayon sa mga batas na pandaigdig. Kung ito ay susuriin, ang mga bansa sa mundo ay may iba't ibang sukat, laki at lawak. Kung titingnan ang mapa, mapapansin na may mga bansang malalaki ang teritoryo kagaya ng Canada, USA, India, Russia at China. Mayroon din namang mas maliliit na bansa kagaya ng Vatican City, Singapore at Taiwan. Gaano man ito kalaki o kaliit, kinikilala lahat ng bansa ayon sa batas pang-internasyonal ang kanilang pantay-pantay na kalagayan at karapatan na pausbungin ang kanilang lugar. Tao. Tao o mamamayan, mga grupong naninirahan sa loob ng isang teritoryo, mga mamamayang gumagalaw sa isang lipunan at siyang bumubuo sa populasyon ng isang bansa. Bilang bahagi ng bansa, tungkulin ng isang mamamayan na maging tapat sa bansa. Paglingkuran ito at ipagtanggol sa panahon ng panganib at digmaan. Ang isang bansa ay magiging maunlad kung ang kaniyang mga mamamayan ay produktibo, nagkakaisa at sumusuporta sa pamahalaan sa paggamit ng mga layunin at adhikain sa ikabubuti ng buong sambayanan. Pamahalaan. Ang pamahalaan ay isang organisasyon na may kakayahan na gumawa at magpatupad ng batas sa isang nasasakupang teritoryo. Ito rin ay may kapangyarihan na magbigay ng mga pangangailangan ng mamamayan ng nasasakupang teritoryo. Layunin nito na magtatag ng kaayusan at mapanatili ang isang sibilisadong lipunan. Sa buong mundo, may iba't ibang uri ng pamahalaan. Maaaring monarkiya o demokrasya, presidensyal o parlamentarya, at federal o unitaryo. Sa pamahalaan ng bawat bansa, masusing pinaplano ng mga namumuno ang kanilang mga programa para sa ikagaganda at ikauunlad ng bansa. Soberanya o ganap na kalayaan. Ang soberanya o ganap na kalayaan ay ang pang-apat na elemento ng isang estado. Ang soberanya ay ang pagkakaroon ng isang bansa ng kapangyarihang makapagsarili at pamahalaan ang buo nitong nasasakupan. Ito ang pinakamataas na kapangyarihan ng estado upang magpatupad ng kagustuhan nito sa pamamagitan ng mga batas. Mayroong 2 anyo ng soberanya, panloob at panlabas. Ang panloob na soberanya ay ang pangangalaga ng sariling kalayaan. Ang soberanyang panloob ay tumutukoy sa kapangyarihan ng estadong magpasunod sa lahat ng taong naninirahan sa teritoryong nasasakupan nito.
Ang pagsasakatuparan nito ay nangangahulugang kaayusan at kapayapaan ng bansa. Kabilang dito ay pagpapatupad ng batas, pagbibigay ng paglilingkod sa mamamayan, pangangasiwa sa likas na yaman, at pagpapanatili ng kalayaan at karapatan ng mamamayan. Samantalang, ang panlabas na soberanya naman ay ang pagkilala ng isang bansa sa kalayaang ito. Ang soberanyang panlabas ay ang kalayaan ng bansang itaguyod ang lahat ng nanaising gawain ng bansa tungkol sa ekonomiya, edukasyon, buwis, hanap buhay at iba pang nag-aambag sa ikauunlad ng bansa. Bukod dito, ang soberanyang panlabas ay nakikita sa pakikipag-ugnayan ng bansa sa iba pang bansa sa pamamagitan ng mga leader. Ang mga kilalang simbolo ng soberanya ay watawat, salapi at opisyal na sagisag ng bansa. Tandaan mga bata, kung nagkulang sa isa o higit pa sa alinman sa apat na binanggit na elemento o katangian ng pagiging isang bansa, hindi ito kailanman matatawag na isang bansa. May mahigit 200 na bansa ang nagtataglay ng apat na elemento ng pagiging ganap na bansa sa kasalukuyan, at isa rito ang ating bansang Pilipinas. Ilan pang lugar sa mundo na maituturing na bansa ay ang Australia, Canada, China, France, Japan, United States of America at United Kingdom. Pamprosesong at pangunawang katanungan. Una, ano kaya ang mangyayari sa isang lugar o bansa kapag walang tao o mamamayan? Ang sagot, kung walang tao o mamamayan ang lugar o bansa ay magiging walang silbi. Wala nang mag-aalaga sa kalikasan, magpapatayo ng mga gusali o magpapaunlad ng ekonomiya. Ang mga likas na yaman ay maiiwang nakatiwangwang at ang kultura o kasaysayan ay mawawala rin dahil walang magtatala o magpapamana nito. Ikalawa, naniniwala ka bang ang pamahalaan sa isang bansa ay nakatuon upang magbigay ng magandang serbisyo o tulong sa mga mamamayan? Ipaliwanag ang sagot. Narito ang maaaring sagot. Oo, dapat ang gobyerno ay tumutulong sa mga tao para mapabuti ang kanilang buhay. Gumagawa sila ng mga batas, proyekto at programa para sa edukasyon, kalusugan at iba pang pangangailangan. Pero minsan hindi ito nararamdaman dahil may mga problema tulad ng korupsyon o kakulangan ng pera. Ugnay-unawa, ating ilapat at iugnay. Sa bahaging ito, ang mga mag-aaral ay kanilang ibabahagi ang mga kahulugan o konseptong maaaring iugnay sa mga elemento ng pagkabansa sa pamamagitan ng talaang ito. Narito ang elemento ng pagkabansa, teritoryo, mamamayan, pamahalaan at soberanya. Sagutin natin. Teritoryo, lupain at tubig at hangganan. Mamamayan, mga tao sa isang bansa at nangangalaga sa likas na yaman. Pamahalaan, tagapagpatupad ng batas at nagbibigay ng serbisyo publiko. At soberanya, kalayaan mula sa ibang bansa at kakayahang magpasya ng sarili. Tuklas, lutas, isipin at sagutin natin. Gamit ang mapa ng daigdig, magbigay o magtala ng tig-3 bansang makikita rito ayon sa sukat at kalupaan nito. Isulat ang sagot sa tamang hanay. Sa unang kolum, makikita natin ay
maliit na bansa. Sa ikalawa naman ay mga bansang may katamtamang sukat. At ang panghuli ay malalaking bansa. Sagutin natin. Maliit na bansa, Singapore, Vatican City, Brunei. Mga bansang may katamtamang sukat, Philippines, South Korea, at United Kingdom. Malalaking bansa, Russia, Canada, at United States. Pamprosesong katanungan. Ang sumusunod na katanungan ay maaaring gawing gabay ng guro sa pagtatalakay ng aralin. Narito ang mga katanungan. Una, isa-isahin ang mahahalagang katangian o elemento ng isang bansa. Ikalawa, nakikita mo ba ang lahat ng katangiang ito sa ating bansa? Patunayan. Ikatlo, gaano ba kahalaga ang soberanya o kapangyarihan ng bansang kinikilala sa loob at labas ng bansa? Ikaapat, ano kaya ang mangyayari sa isang bansa kung may kulang sa mga elementong nakatala? At ikalima, masasabi mo bang ang Pilipinas ay isang ganap na bansa? Ipaliwanag ito. Kaugnay na konsepto bilang dalawa. Ang Pilipinas bilang isang bansa. Munting balik-aral. Mula sa nakaraang mga gawain, sagutin natin ang mga iba't ibang pamprosesong tanong. Una, ano ang bumubuo sa isang bansa? Ikalawa, bakit kailangang malaman ang mga bumubuo ng pagkabansa? Ikatlo, maituturing ba nating bansa ang Pilipinas? Bagaman marami ang mga bansang kinikilala sa buong mundo ay mayroon pa rin sa kasalukuyan yung hindi maituturing na bansa dahil hindi pa ito ganap na malaya. Ang mga ito ay tinatawag na kolonya. Isang bansang sakop ng isa pang malakas na bansa. Kadalasan, ang mga bansang ito ay walang kalayaan o kapangyarihan. Mayroon din namang mga bansang ang tawag ay protectorate. Ang mga bansang ito ay sakop ng ibang malakas na bansa, kung saan ang mga ito ay tumatanggap ng tulong o proteksyon mula sa bansang sumakop dito batay sa nabuong kasunduan. Teritoryo ng Pilipinas. Mayroong iba't ibang dokumento ang nagpapatunay na ang Pilipinas ay may sariling teritoryo. Ayon sa Saligang Batas ng 1987, Artikulo 1, ang Pilipinas ay binubuo ng Number 4. Kapuluang Pilipinas, kasama ang lahat ng mga pulo at mga karagatang nakapaligid dito. Lahat ng iba pang mga teritoryo na nasa ganap na kapangyarihan o jurisdiksyon ng Pilipinas na binubuo ng kalupaan, katubigan, himpapawirin, dagat teritorial, ilalim ng dagat, kailaliman ng lupa, mga karagatang insular, pook submarina. Bukod dito, nagiging gabay na rin sa kabuuang teritoryo ng bansa ang doktrinang pangkapuluan o Archipelagic Doctrine ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS noong Disyembre 10, 1982. Pinagtitibay ng UNCLOS ang kabuuang hangganan ng teritoryo ng bansa na nakapaloob sa batayang guhit o baseline. Ang baseline ay isang likhang isip na guhit na nagpapakita ng kabuuan ng teritoryo.
Ang sakop ng Pilipinas ay umaabot sa 12 milya sa paligid magmula sa baseline. Bukod dito, maituturing rin na kabilang sa Pilipinas ang nasa may 200 na milya mula sa baseline bilang exclusive economic zone ng bansa. Sa bahaging ito, malaya ang mga mamamayan ng bansang gamitin, galugarin, at pangalagaan ang mga likas na yamang naririto. Pamproseso at pangunawang katanungan. Una, bakit kailangang bigyang pansin at halaga ng isang mamamayang Pilipino ang teritoryo o nasasakupan ng kaniyang bansa? Ang sagot, kailangang bigyang halaga ng Pilipino ang teritoryo ng bansa dahil dito tayo nakatira. Dito natin nakukuha ang pagkain at ito ang nagbibigay ng seguridad sa atin. Mahalaga rin ito para mapanatili ang ating kalayaan at pagkakaisa bilang isang bansa. Ikalawa, ano-ano ang suliraning kinakaharap ng bansa patungkol sa kanyang anyo, sukat, lawak o hangganan? Ang sagot, narito ang mga suliranin na kinahaharap ng ating bansa. Una, inaagaw ng ibang bansa ang ilang bahagi ng teritoryo natin tulad ng West Philippine Sea. Ikalawa, nasisira ang kalikasan dahil sa sobrang pagmimina at pagputol ng mga puno. Ikatlo, mahirap bantayan ang malalawak na hangganan ng ating karagatan. Ikaapat, may mga tao na hindi sumusunod sa mga batas para protektahan ang ating teritoryo. At ikalima, ang pagbabago ng klima ay nagdudulot ng pagbaha at pagguho ng lupa sa bansa. Pilipinas at ang mga mamamayan. Narito ang 20 tungkulin ng mamamayang Pilipino na makakatulong sa pagpapalakas at pagsusulong ng pag-unlad ng bansa. Una, pagboto. Pagtangkilik sa proseso ng halalan para sa tamang pamumuno. Ikalawa, pagsunod sa batas. Paggalang at pagsunod sa mga umiiral na batas at regulasyon. Ikatlo, pagtangkilik sa produkto ng lokal. Suportahan ang mga lokal na produkto at negosyo. Ikaapat, pagbabayanihan. Pagtulong sa kapwa lalo na sa panahon ng pangangailangan. Ikalima, pagtuturo sa mga kabataan. Pagpapalaganap ng kaalaman at tamang asal sa mga kabataan. Ika-6, pagprotekta sa kalikasan. Pagtulong sa pangangalaga at pagtataguyod ng kalikasan. Ika-7, pagbabayad ng buwis. Pagsunod sa pagbabayad ng buwis para sa pag-unlad ng bansa. Ika-8, pagpapalaganap ng kultura. Pagtangkilik at pagpapalaganap ng sariling kultura at tradisyon. Ika-9, pagsunod sa mga alituntunin ng trapiko. Pagrespeto sa mga batas sa kalsada para sa kaligtasan. Ika-10, paglinang ng mga kasanayan. Patuloy na pag-aaral at pag-enhance ng sariling kakayahan. 11, pag-aalaga sa kalusugan. Pag-iingat sa sariling kalusugan at pagsunod sa mga health protocols. 12, pagiging responsable sa social media. Paggamit ng social media ng tama at makabuluhan. 13, pagtulong sa mga kapwa sa panahon ng kalamidad. Pagtulong sa mga naapektuhan ng natural disasters.
14. Paggalang sa iba't ibang paniniwala. Pagtanggap at pagrespeto sa iba't ibang relihiyon at pananaw. 15. Pagtataguyod ng kapayapaan. Pag-iwas sa karahasan at pagsuporta sa mga inisyatiba para sa kapayapaan. 16. Pagpapalaganap ng impormasyon. Pagbabahagi ng tamang impormasyon upang labanan ang fake news. 17. Pagtutulungan sa komunidad. Pagsasama-sama upang masagawa o magsagawa ng mga proyekto para sa ikabubuti ng lahat. 18. Pagpapalaganap ng edukasyon. Pagbibigay ng suporta sa mga programang pang-edukasyon. 19. Pagsunod sa mga patakaran sa pandemya. Pagsunod sa mga patakaran para mapanatili ang kalusugan ng lahat. At 20. Pagpapaunlad ng ekonomiya. Paglahok sa mga gawaing nagpapalago sa ekonomiya tulad ng negosyo o pagiging produktibo sa trabaho. Pamproseso at pangunawang katanungan. Una, ano ang iyong tungkulin bilang mamamayang Pilipino? Ang sagot, ang aking tungkulin bilang mamamayang Pilipino ay sumunod sa mga batas, bumoto ng tama at tumulong sa kapwa. Ikalawa, ano ang iyong magagawa para sa ikauunlad ng bansa? Ang sagot, ang aking magagawa para sa ikauunlad ng bansa ay magtangkilik sa mga lokal na produkto, magbigay ng tulong sa nangangailangan at suportahan ang mga proyektong pangkaunlaran. Pilipinas at kanyang mga karapatan. Ang Pilipinas ay kagaya rin ng isang tao na may tinatamasang karapatan. Ang mga ito ay karapatang ipagtanggol ang sarili, karapatan sa pantay na trato, karapatan sa ari-arian, jurisdiksyon at diplomasya. Isa-isahin natin. Una, karapatang ipagtanggol ang sarili. Ang Pilipinas ay gumagawa ng paraan o hakbang upang ipagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng paggamit ng lakas o puwersa upang labanan ang anumang bantang panganib o pananakop. Ang halimbawa nito ay ang pagpapalakas ng puwersang militar. Ikalawa, karapatang pantay na trato at sa ari-arian. Malaki man o maliit ang bansa ay mayroon itong pantay-pantay na karapatang protektahan ang kanilang mamamayan, gumamit ng karapatan at makipag-ari ng teritoryong kanyang nasasakupan. Ikatlo ay jurisdiksyon. Ito ay ang karapatan ng isang bansa na saklawan ang mga tao o mamamayan na nasa loob o labas ng bansa. Ito ay isang paraan para mapangalagaan ang mga mamamayan. Ikaapat ay diplomasya. Ito ay ang pagpapadala ng kinatawan ng bansa upang makipagkasundo sa ibang bansa sa usapin ng pampolitika, pangkabuhayan at pangkultural. Pamproseso at pangunawang katanungan. Una, paano ipinagtatanggol ng ating bansa ang kaniyang mga karapatan? Ang sagot, ipinagtatanggol ng ating bansa ang mga karapatan sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga batas, pagprotekta sa mga mamamayan, sa pamamagitan ng mga ahensya ng gobyerno at pag-iwas sa mga paglabag sa karapatang pantao sa pamamagitan ng mga programa at polisiya.
Ikalawa, bilang isang Pilipino, ano ang karapatang kaya mong ipagtanggol? Ang sagot, kaya kong ipagtanggol ang karapatan sa kalayaan ng pagpapahayag at ang karapatan sa edukasyon. Tao at sektor ng bansang Pilipinas. Ang mga mamamayan ng Pilipinas ay nagmula sa iba't ibang etnikong grupo at nag-aambag sa iba't ibang sektor tulad ng agrikultura, pangingisda, industriya at serbisyo. Ang mga sektor na ito ay mahalaga para sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Ikalawa ay ang pamahalaan ng bansang Pilipinas. Ang pamahalaan ng Pilipinas ay isang demokratikong republika na binubuo ng tatlong sangay. Ang ehekutibo, pangunahan ng Pangulo. Ang lehislatura, binubuo ng Senado at kapulungan ng mga kinatawan. At ang hudikatura, ang Korte Suprema at iba pang mga korte. Ang pamahalaan ay may tungkulin na ipatupad ang mga batas at patakaran para sa kapakanan ng mga mamamayan. Ang ikatlo ay soberanya sa lupaing ginagalawan. Ang Pilipinas ay may ganap na soberanya sa kanyang teritoryo. Ibig sabihin, may karapatan itong pamahalaan ang sarili nitong lupain, pati na ang mga likas na yaman at magtakda ng mga polisiya na walang panghihimasok mula sa ibang bansa. At ang panghuli ay teritoryo ng bansang Pilipinas. Ang teritoryo ng Pilipinas ay binubuo ng 7,641 na mga pulo na matatagpuan sa Timog Silangang Asya. Ang mga pangunahing pulo nito ay Luzon, Visayas at Mindanao. Ang teritoryo ay kinikilala ng internasyonal na komunidad at saklaw nito ang mga karagatan at likas na yaman sa loob ng kanyang mga hangganan. Bucket list. Itanong mo, sasagutin natin. Sa bahaging ito, ang mga mag-aaral ay kanilang pupunan ng mga impormasyon ang ating bucket list. Ang guro ay hahayaan ang mga mag-aaral na makapaglista ng kanilang katanungang gustong masagot. Para mas magabayan ang mga mag-aaral, maaaring gawing gabay ang katanungang ito sa pagtala sa ating bucket list ng kanilang tugon. Ating ilapat at iugnay. Ang mga mag-aaral ay magtatala ng mga maaaring gawin sa pamamagitan ng pagkumpleto sa mga pahayag upang maipakitang ipinagmamalaki at pinahahalagahan mo bilang Pilipino sa bansang Pilipinas. Pagkatapos nito ay iyong buuin ang konklusyon sa loob ng kahon. Una, ang pagmamano at pagsasabi ng po at opo sa pakikipag-usap sa mas nakatatanda ay bahagi ng kulturang Pilipino. Kailangang panatilihin at ituro sa mga susunod na henerasyon upang mapanatili ang ating pagkakakilanlan bilang isang magalang na lahi. Ikalawa, bilang isang mamamayang Pilipino, kailangang igalang ang kapangyarihan ng bansa. Kaya naman, ipinapangako ko na maging masunurin sa batas, magbayad ng tamang buwis at itaguyod ang pagkakaisa at kaayusan sa ating komunidad. Ikatlo, bilang isang responsable at mapagmahal na Pilipino, ako dapat ay nagpapakita ng respeto sa ating kultura, tumutulong sa mga nangangailangan at nagbibigay ng kontribusyon sa pag-unlad ng ating bansa.
Ikaapat, ang pakikipagtulungan ng ating bansa sa iba pang bansa ay nakatutulong sa atin dahil nagpapalakas ito sa ating ekonomiya, nagbibigay ng oportunidad para sa edukasyon at trabaho, at nagpapalaganap ng kapayapaan sa rehiyon. At ikalima, bahagi ng pangangalaga at pagprotekta ko sa teritoryo ng ating bansa ay ang pag-iwas sa mga gawaing makakasira sa kalikasan, pagiging mapagmatsyag sa mga ilegal na aktibidad, at pagsuporta sa mga programang naglalayong mapanatili ang ating kasarinlan. At bilang isang Pilipino, kailangan kong pahalagahan at ipagmalaki ang aking sariling bansa dahil dito nagmula ang aking pagkakakilanlan at kultura. Ang ating bansa ay mayaman sa kasaysayan, tradisyon at likas na yaman na nagpapakita ng kagandahan at katatagan ng Pilipino. Bilang isang mamamayan, tungkulin kong alagaan, mahalin at ipagmalaki ito upang maging inspirasyon para sa iba at para sa susunod na henerasyon. Ikatlong araw. Initial Revised Final Worksheet. Kumuha ng papel at lapis at isulat ang iyong mga natutunan mula sa nakaraang aralin sa isang buong pangungusap. Sa mga susunod na araw, idagdag ang anumang bagong kaalaman at impormasyon na natuklasan mo mula sa mga talakayan at gawain. Basahin muli ang iyong isinulat upang suriin kung may mga pagkakamali o kulang. At itama ito kung kinakailangan. Pagkatapos nito, isulat ang isang panghuling pahayag na nagbubuod ng iyong kabuuang natutunan mula sa aralin. Siguraduhing malinaw at maayos ang iyong sagot. Ibigay ang iyong isinulat sa guro o ibahagi ito sa klase kung kinakailangan. Paano makatutulong ang mga kaalaman at konsepto ng pagkabansa sa iyo bilang isang tao at mamamayan ng daigdig? Sagutin natin, pangunahing sagot o initial answer. Sa tingin ko, makatutulong ang mga kaalaman at konsepto ng pagkabansa bilang isang tao at mamamayan ng daigdig sa pamamagitan ng pangunahing sagot o initial answer. Sa tingin ko, makatutulong ang mga kaalaman at konsepto ng pagkabansa bilang isang tao at mamamayan ng daigdig sa pamamagitan ng pag-unawa sa kultura, kasaysayan at pagkakakilanlan ng isang bansa na nagiging daan sa mas mabuting pakikitungo sa iba't ibang lahi. Pinunang sagot o revised answer. Sa pagtatalakay namin ng aralin, aking napagtanto na nakatutulong ang mga kaalaman at konsepto ng pagkabansa bilang isang tao at mamamayan ng daigdig sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng respeto, pagkakaisa at pananagutan para sa mga isyong pandaigdig tulad ng kapayapaan at kalikasan. Pinal na sagot o final answer. Pagkatapos ng pagtatalakay sa aralin, sa kabuuan, nakatutulong ang mga kaalaman at konsepto ng pagkabansa bilang isang tao at mamamayan ng daigdig dahil ito ay nagbibigay ng mas malawak na perspektibo sa tungkulin at pananagutan natin bilang bahagi ng pandaigdigang komunidad. Pabaong pagkatuto, italang mabuti, tiyak, tumpak palagi. Sa bahaging ito, ang mga mag-aaral ay kanilang bubuuin ang isang graphic organizer patungkol sa elemento ng pagkabansa. Isusulat ang mga salita o ideya ukol dito.
Maaari pang dagdagan ang patlang kung kailangan. Maaari itong isagawa kasama ang kapwa kamag-aral. Narito ang graphic organizer na inyong sasagutan. Kumpletuhin natin. Sa gitna makikita natin ang salitang bansa. At ito ay may 4 na elemento: teritoryo, mamamayan, soberanya at pamahalaan. Unahin natin ang teritoryo. Katubigan at lupain, mamamayan, populasyon at kultura, soberanya, karapatang teritorial at kalayaan sa pagpapasya, pamahalaan, demokratikong pamahalaan at saligang batas ng 1987. Sulat-ulat. Ang bansa ay isang lugar kung saan maraming tao ang nakatira. May sarili itong pamahalaan at mga batas na sinusunod ng mga tao. Halimbawa ng mga bansa ay ang Pilipinas, Japan at Estados Unidos. Pagninilay sa pagkatuto. Alpabetong tampok ay dunong. Isulat ang mahahalagang konsepto na iyong natutunan, naobserbahan o naranasan mula sa aralin at mga gawain. Gamitin ang chart bilang gabay upang maayos na mailahad ang inyong buod. Tiyaking malinaw at maikli ang inyong sagot. A. Ang konsepto o ideya ay B. Bibong-bibo akong malaman ang aralin kasi. K. Kahalagahan nito sa akin ay. At D. Dapat ko pang pagyamanin ang kaalaman upang. Sagutan ito sa inyong kwaderno. Pag-aralan ang mga salita at ang kahulugan nito. Gamitin ang mga salita sa pangungusap. Una, elemento at mahalagang bahagi. Pangungusap, ang mga mamamayan ay mahalagang elemento ng isang bansa. Ikalawa, ginagabayan at tinutulungan. Pangungusap, ang guro ay ginagabayan ang mga bata at tinutulungan silang matuto. Ikatlo ay organisasyong politikal at samahang politikal. Ang organisasyong politikal ay nagtutulungan upang gumawa ng mga batas para sa bansa. Ang samahang politikal ay nag-oorganisa ng mga programa para sa kapakanan ng mga tao. Ika-4, pinanghihimasukan at walang kalayaan. Halimbawang pangungusap, hindi dapat pinanghihimasukan ang mga tao na may walang kalayaan sa kanilang mga desisyon. Ika-5, saklawan at sakupin. Halimbawang pangungusap, ang mga lupaing ito ay nais nilang saklawan at sakupin ng kanilang bansa. Check na check. Pag mali, X. Isa-isahin ang mga katangian ng isang bansa. Lagyan ng check ang kahon kung ito ay katangian ng isang bansa at X kung hindi. Number 1, mayayamang mamamayan. Ang sagot, X. Number 2, binubuo ng iisang lahi. Ang sagot, X. Number 3, komunidad ng mamamayan. Ang sagot, check. Number 4, maraming daanan. Ang sagot, X. Number 5,
binubuo ng malaking pamilya? Ang sagot, X. Number 6, may pamahalaan. Ang sagot, check. Number 7, matataas na gusali. Ang sagot, X. Number 8, may sariling wika. Ang sagot, check. Number 9, walang hangganan ang teritoryo. Ang sagot, X. At number 10, binubuklod ng kultura at tradisyon. Ang sagot, check. Ika-4 na araw. Pagsusulit, tayahin ang nalalaman. Lagyan ng check ang bilang ng pangungusap na nagsasabi ng elemento ng isang lugar para maituring na isang bansa at X kung hindi. Gawin ito sa sagutang papel. Number 1, may mga mamamayang naninirahan sa bansa. Ang sagot, check. Number 2, pinamamahalaan ng iba pang bansa. Ang sagot, X. Number 3, binubuo ng tao, pamahalaan at teritoryo lamang. Ang sagot, X. Number 4, may sariling pamahalaan na kinikilala at sinusunod ng mga mamamayan. Ang sagot, check. Number 5, may sariling teritoryo na tumutukoy sa lupain at katubigan kasama na ang himpapawid at kalawakan sa itaas nito. Ang sagot, check. Iguhit ang masayang muka kung sinasabi ng pangungusap ay tama at malungkot kung mali. Number 6, ang Pilipinas ay isang bansa. Ang sagot, masayang muka. Number 7, hindi malaya ang Pilipinas kaya hindi ito isang bansa. Ang sagot, malungkot na muka. Number 8, tao, teritoryo at pamahalaan lamang ang kailangan para maging isang bansa ang lugar. Ang sagot, malungkot na muka. Number 9, ang China ay maituturing na isang bansa dahil ito ay malaya, may sariling teritoryo at pamahalaan at may mga mamamayan. Ang sagot, masayang muka. Number 10, ang lugar na pinakikialaman ng ibang bansa at walang sariling pamahalaan ay hindi maituturing na bansa. Ang sagot, masayang muka. Isulat sapat lang ang T kung ang mga sumusunod na pahayag sa ibaba ay tama at M kung ito ay mali. Number 11, mga taga-ibang bansa ang namamahala sa Pilipinas. Ang sagot, M. Mali. Number 12, ang Pilipinas ay matutukoy na isang ganap na bansa. Ang sagot, T. Tama. Number 13, walang katiyakan ang hangganan ng teritoryo ng ating bansa. Ang sagot, M. Mali.
Number 14, malawak na lupain lamang ang sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Ang sagot, M. Mali. Number 15, hindi kasali sa pag-aari ng bansa ang karagatan at himpapawid. Ang sagot, M. Mali. Number 16, ang pamamahala ng Pilipinas ay sinasaklawan ng ibang bansa. Ang sagot, T. Tama. Number 17, isang bansang may ganap na kalayaan ang Pilipinas. Ang sagot, T. Tama. Number 18, binubuo ng mahigit 10,000 katao lamang ang populasyon ng ating bansa. Ang sagot, M. Mali. Number 19, kawalan ng pamahalaang nangangasiwa ay isang elemento ng pagiging bansa. Ang sagot, M. Mali. Number 20, tao, teritoryo, pamahalaan at soberanya o ganap na kalayaan ang mga elemento sa pagiging bansa. Ang sagot, T. Tama. Kilalanin at tukuyin iyong alamin. Tukuyin kung ang mga lugar na binanggit ay isang bansa o hindi. Isulat ang bansa kung ito ay isang bansa at hindi bansa kung hindi ito isang bansa. Narito ang mga pagpipilian. Kalayaan Islands, Marshall Islands, Cebu, South Africa, Iceland, Africa, London, Hawaii, Vietnam, Philippines, Slovenia, European Union. Narito ang mga sagot. Mga bansa: Kalayaan Islands, Marshall Islands, Iceland, Vietnam, Philippines at South Africa. Narito naman ang mga hindi bansa: Africa, Cebu, London, Hawaii, European Union at Slovenia. Crossword puzzle. Gamitin ang makikitang crossword puzzle upang mabuo ang mga ideya na inilalarawan. Gamitin ang mga pangungusap na makikita sa ibaba bilang gabay sa paghanap ng mga tamang sagot. Isulat ang mga sagot sa mga kahon ng crossword puzzle. Narito ang crossword puzzle. Pababa. Una, ang mga naninirahan sa loob ng teritoryo at bumubuo ng populasyon ng bansa. Ikalawa, pangkat na kalooban. Ikatlo, ito ay ang anumang soberenya na tumutukoy sa pangangalaga ng sariling kalayaan at kapangyarihang mamahala sa sariling nasasakupan. Para naman sa pahalang, una, lawak ng lupain at katubigan na tinitirhan ng mga tao sa isang bansa. Ikalawa, organisasyong politikal na itinataguyod ng grupo ng mga tao upang magtagumpay ang kaunlaran at mapanatili ang isang sibilisadong lipunan. Ikatlo, lugar na may naninirahang mga tao na may magkakatulad na kulturang pinanggalingan. At ikaapat, ito ay ang anumang soberenya na tumutukoy sa pagkalaya ng isang bansa sa kalayaan ng isang bansa. Narito ang mga sagot: tao, teritoryo, soberanya, pamahalaan, bansa, panloob at panlabas. Lipat kaalaman. Ihambing ang mga elemento ng isang bansa
Sa mga elemento ng isang matatawag na pamilya, maaari kayong magtrabaho ng magkasama o magkapareha sa pagtalakay ng gawain. Gamitin ang rubric na ibinigay o ibibigay bilang batayan para sa iyong pagganap sa gawain. Siguraduhin ang bawat paghahambing ay malinaw at may sapat na paliwanag. Mga elemento ng pamilya: teritoryo, tao, pamahalaan at soberanya. Sagutin ito sa iyong kwaderno. Sagutin natin. Teritoryo. Bansa. Ang teritoryo ay ang kalupaan, dagat at hangin na sakop ng isang bansa. Samantalang ang pamilya, ang tahanan ay ang lugar kung saan nakatira ang pamilya at nagsisilbing kanilang teritoryo. Tao, bansa, ang mga mamamayan ang bumubuo sa isang bansa at nag-aambag sa pag-unlad nito. Pamilya, ang mga miyembro ng pamilya tulad ng mga magulang at anak ang bumubuo sa isang pamilya at nagtutulungan sa isa't isa. Pamahalaan, bansa, ang pamahalaan ang namumuno at nagpapatakbo sa bansa, nagpapaayos ng mga batas at naglilingkod sa mga mamamayan. Pamilya, ang magulang ang namumuno sa pamilya, nagtatakda ng mga alituntunin at nagbibigay ng pangangalaga. At ang panghuli ay soberanya. Bansa, ang soberanya ay ang kalayaang pamahalaan ang sariling bansa nang hindi pinakikialaman ng iba. Pamilya, ang pamilya ay may kalayaang gumawa ng mga desisyon para sa kanilang kapakanan nang walang panghimasok mula sa iba. Narito ang paliwanag. Ang teritoryo, pamahalaan, soberanya at tao ay mga pangunahing elemento na nag-uugnay sa konsepto ng bansa at pamilya. Ang parehong bansa at pamilya ay nangangailangan ng isang lugar na tinatawag na tahanan o teritoryo. May pamahalaan o magulang na nagpapatakbo, may soberanya o kalayaang magdesisyon, at binubuo ng mga tao o miyembro na nagtutulungan para sa kaayusan at pag-unlad. Narito naman ang rubric, mga pamantayan, nilalaman, kaayusan at kalinisan, organisasyon ng mga ideya, pagkakaugnay ng mga pangungusap, at takdang oras. 3 puntos ang pinakamataas at 1 puntos naman ang kailangang pang magsanay. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!